May problema ka ba ngayon? Pinagdaraanan na mabigat? Well, sisiw po yan. May solusyon tayo diyan. Go to Jesus. Alam niyo po bang si Jesus? Hinihintay ka lang. Hinihintay lang niya tayong magparamdam sa Kanya. Diba? Pero alam niyo minsan, maski hindi natin hinihiling sa Panginoon, binibigay niya. That's the power of the cross of Jesus. You know what? Bakit niya ibiner cross na mabigat sa kanyang balikat? Dahil alam niya, may mga pagdaraanan ka sa buhay. 'Di ba? Dito sa mundong ito minsan iba-ibang pinagdaraanan, pero I believe ang pinakamahirap na kalaban dito yung utak natin eh. Alam po ba ninyo, maski Kristiyano ka na, kung hindi mo alam yung ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo, yung finished work ni Lord Jesus para sa iyo, pag hindi mo alam yon, talunan ka. Mabubuhay ka na parang talunan, although panalo ka. Alam mo kung bakit ganito? Sometimes we tend to envy unbelievers. Yep. And sometimes, yung mga unbelievers, parang nakikita mo, Lord, why they are prospering? And me, I am your child. Why I am like this, my dear Lord Jesus? Don't feel guilty. Ganyan po ako. Hanggang ngayon, yes. Bakit ka kaila? I have a brother in the Lord. I mean, how many brothers in the Lord, sisters in the Lord? Yung mga Bible study namin, ayan ang mga topic. Bakit ganun? Pastor. May pastor kami yung sa institutional church natin. Believers tayo. Ba't ganito? Ba't ganyan? Ganyan. Isa lang ang sagot ng pastor. Ang ganda ng sagot niya. Ang ganda ng sagot niya. Dahil nakalimutan mo kung sino kay Jesus. Di ba? Check. O ano? Hindi, sinampal ko yung sarili ko. Gising. Gising. Gising ka. Gising. Gising, gising. Gising. Maski mamula pa yung pisngi ko, gigisingin ko ang sarili ko. Gisingin nyo rin ang mga sarili. Believer ka? No! Hindi ka basta-basta. Huwag kang mainggit sa mga unbeliever. Actually, I don't know the exact. Pag ganito, masasabi ko po yung verse, pero hindi ko masasabi yung mga talata. And you know what? The Bible itself. Nagsimula naman niya, wala mga talata eh. Kaya, importante yung salita. Sabi niya, do not envy if other people or the wicked people. Actually, it was being used in the English version. Don't envy the wicked when they are prospering. Sometimes the Lord just giving them a chance to be saved. No, di ba? Kabutihan pa rin ng Panginoon na makikita mo. Yan, sige, may mga issue tayo. Pagpalagay na natin, issue niya, issue mo, issue ng lahat, issue ng buong mundo. Sige na. Sige na. Minsan, gigising ako sa morning, Jesus conscious talaga. Oo. And then, wala pang wala pang alas 7 ng umaga, nababad trip ka na. Lord, sabi mo, kasama ba ito sa Christian living? Alam mo, sagot, yes. I'm very sorry to disappoint those who disagree, pero yes. Kasama po yan. Diba? Pero alam nyo, tayo ang patutuo, tayo ang ni Jesus. Alam nyo po ba kung minsan, ito sabihin ko po ito, tatapan to. Kung nakakalimutan mo kung sino kay Jesus, the Holy Spirit Himself. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Holy Spirit is God. He is a person. He is not a force and He is not an it o yung IT. You cannot translate it. Okay? Hindi siya bagay, hindi siya force. Siya ay Diyos. Okay? Kaya ang nagre-remind sa atin, actually itong church age, ang nagtatrabaho dito ang banal na Espiritu Santo to remind us sino tayo kay Jesucristo. Ang ganda ng sagot ng pastor Lord tuloy. Natawag na Lord yung pastor. Wow, feeling yung pastor feeling, natawag siyang Lord. Red flag. Okay, whatever. Ano ba sasabihin? Yung maganda yung sinabi niya dun sa mga Kasi nung mentoring na yun, Bible study, whatever we call that, nakalimutan ko na.
Puro hinagpis eh. Yung isa doon, alam niyo po ba? Yung isa doon, nagpautang ng pera. Ngayon, parang siya pa ang tinaguan siya. Tinaguan siya ng inuutangan niya. They'll be needing the money for the renovation of their new house. Or of their old house, kako sana. But may balak pa silang bumili ng bagong bahay that time. Nagkawindang-windang nga raw dahil pinautang niya ng malaking halaga yung kamag-anak din naman. Yung isa naman, ang naalala ko doon, ang simple ng problema noon. Ang simple ng problema niya. Hindi lang niya ma-cash out yung kanyang cheque. Tumalbog daw. I found that simple kasi pwede niya puntahan yung di ba? Yung isa naman, ito medyo mabigat. Karamdaman ng kanyang mahal na magulang. My parents were ill. Kanya, pastor. Okay, mahirap talaga. Kasi mahal mo na sa buhay yan. Medyo yun lang, may sense doon eh. Pero ang sagot ng pastor, tumahimik. Marunong naman yung pastor na yun. Bilib ko ako doon talaga. Sabi niya, kinamot niya yung kanyang bigote. Ganyan. Wala naman siyang bigote, pero style niya ginaganyan-ganyan yung baba niya. Oh. Di ba? Parang King Herod lang ang peg. Oh. Alam niyo ba bakit ganyan? Tumayo siya. Sinulat niya doon sa board. Nakalimutan ninyo kung sino kayo kay Jesus. Period. Sinampal-sampal ko mukha ko ng gabi. O nga Lord, nakalimutan ko po. Kasi during that time, may problema din po ako. May problema din po kami. Ang tungkol doon sa inaasikasong papeles din po. Pero alam niyo, that week, makinig pong mabuti. Importante po ito yung pinakapakulo natin dito. Ito na. That week, nagkaroon ng breakthrough. May nagpadala ng package sa amin. Yung auntie kong masungit. Hindi naman nagpapadala yun. Nagpadala 3 boxes. Sumaya ako. Ay Lord, sumaya po ako dito. Ipago pang cellphone. During that time, bagong-bago yung iPhone, I think, iPhone 4S, no? Binigyan ako. Oo. Pero, yes, tuwan-tuwa po ako. Pero during that time, palabas na yung iPhone 5. Binigay sa akin yung luma. Pero okay na rin. Lord, ang tingin naman sa akin nung auntie ko, second class citizen lang ako. Hindi bali, Lord Jesus, kapag sa mukha mo, sa tingin mo naman sa akin, first class ako. Di ba? Kinuha ko pa rin. O, napakinabangan ko naman yun. Happy. Ganyan po ang Lord. Alam ni Lord kung paano pasayahin ang kanyang mga anak. Anak ka ba niya? Di ba? Pag nakalimutan mo talaga kung sino kay Jesus, windang na ang buhay mo, bad trip ka na't lahat. Ay! Sabog na ang lahat. Ha? Ano pang mangyayari sa isip mo? Disaster, catastrophe. Sa isip mo lang yon. O, yun ang maganda roon. Makinig po mo po. Importante ito. Pag believer ka ni Lord Jesus, sa isip mo, yun, sinisinok ako. Lord Jesus, thank you po, thank you. Ganado ng Panginoon. Yeah, kasi maganda rin tayo. Puro end times ako no? Minsan, kailangan ko rin naman yung katotohanan sa buhay natin. No? Nandito pa tayo, hindi pa naman nagra-rapture eh. Darating din yun. Sana ba ako? Ayun. Sa buhay kasi natin, meron tayong mga bagay na parang ninanais agad natin nauna. Pero ang Panginoong Jesus, hindi po ganyan ang niya, yung kanyang timing the best. Oo. Pero ang problema, sabi ko nga po, nakakalimutan natin kung sino tayo sa Lord Jesus. Kaya nagkakanda catastrophe. Hindi niyo ba alam, meron pong power ang ating tongue. Itong bibig natin. Life and death and the power of the tongue. I-declare natin yung gusto natin. Let us declare things. Pag hindi nangyari, declare. It will happen. Okay? Nung nasa Singapore nga kami, talagang very happy po kami doon na masyal kami. Tapos punta kami Malaysia, kung saan. Very happy. The Lord Jesus himself, yung siya talaga provide ng lahat. Yeah, happy lang po talaga to realize
kung sino ako kay Jesus. Alam niyo, pag nakalimutan mo kay Jesus, ayun! Oh my Lord, I almost forgot what to say. Ito, okay. Yung mga, tayo believers tayo, born-again Christians kasi tayo. Born-again Christians are those who believe in the finished work alone, of the Lord Jesus Christ on the cross. Okay. Tayo yun. Tayo yun. Tayo yung palakpakan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Tayo po, born again tayo, panalo na tayo champion na tayo tapos na ang laban Pero nasa isip natin, may laban pa. Nasa isip natin, talunan tayo. Sa kabilang banda, yung mga unbeliever, sila talaga ang talunan kasi wala sila kay Jesus. Pero nakikita natin sila na parang sila pa nagtatagumpay at sila pa nagiging prosperous. O, yan po nangyayari. Alam niyo kung bakit po ganon? Pakana ng dyablo. Kasi ang dyablo, yung utak mo, utak mo, dyan lang naman siya Sa isip lang naman siya Kasi si Satanas hindi na pwedeng mag-dwell sa puso ng isang believer kasi ang nakadwell sa puso natin, si Jesus Christ. Maliwanag po yan sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is now a new creation. Okay, maliwanag pa yan sa sikat ng buwan. Hindi po totoo yung may dalawang nature ang tao. Isang puti, isang itim. Kung ano yung pinapakain mo, yun daw ang mangingibabaw. It's wrong. You are a new creation. You have a new nature. Isa lang ang nature mo. New creation. Say, Jesus cannot share your heart with Satan. Hello. Amen. So, declare things na gusto mo. Lord Jesus, alam ko mabubuhay ako ng mahaba. Itong sakit na ito, kung may sakit kayo, I declare, healed na, prospered ako. Be-bless mo po ako. I am blessed. Magmamanifest lahat ng blessings sa akin. Not because of what I can do, but because of your finished work alone. Thank you, Jesus. Bye-bye.